Diba guys, hinuli si Tatay Digong. Ngayon may narinig akong kanta, may nakita akong kanta sa TikTok, ang kumanta yung lalaki. Maganda yung lyrics niya guys, saka yung tono ng kanta. Tapos mayroon din akong nakitang video ng lalaki na pwede kang mag-rebat sa kanya, gagawa ka ng sarili mong lyrics pagkatapos na kantahin yung chorus. Ito yung babae, gumawa siya ng sarili ng lyrics. Hindi ko alam kung mag-ama tong dalawa na to eh. Yun ngayon, yung kanta nilang anong dalawa na yun, pinagdugtong ko, pinagkaiisa ko. Tapos, inuuna ko yung lyrics ng lalaki, tapos sunod naman yung babae. Ito guys, pakinggan nyo, panoorin nyo. Pinagdugtong ko yung video nilang dalawa. Gustong gusto ko yung yung lyrics guys sa yung beat ng kanta. Ito yun guys. Is it for the people? There's so much trouble in this country. If I become president, I propose to get rid of the drugs. Hindi ko kaya pumatay ng babae pati bata. Drugs and criminality must stop. And I would do it even if it cost me my life, my honor. Nakakatakot na ang mga balita. Paano na ang kaligtasan ng mga mahihina? Paano na ang kabataan at babaeng inosente kung wala nang magmamalasakit tulad ni Duterte? Makakaikot ka pa ba sa kalsada sa gabing wala kang iisipin na trahedya? Paano ang ating magulang bawat araw di kampante kung mawawala sa Pinas ang isang Duterte? 2016 taon na nakamit ng pinasang para sa atin. Maraming humusga, marami ang di naniwala. Daming napailing dahil di siya lubos kilala. Siya si Tatay Digong, ang ama ng Dabawenyo. Sumikat sa kanyang mga diskarte't pamumuno. Bitbit ang kanyang tapang at ang pagiging brusko. Di maitatanggi ang puso bilang Pilipino. Imbes mapaganda sariling buhay ay inalay. Maprotektahan lang ang kababaihang walang malay. Sa kamay ng mga taong sa droga'y nakasalalay. Pinaranas niyang ligtas na lumabas ng ating bahay. Ngayon ay nahaharap sa kasong di lubos isipin dahil ginanapan niya mga tungkuling para sa atin. Ngayon nyo nga sabihin, tama ba na siya'y hulihin? Naging masaya lahat ng oras niya, ayaw nyo lamang tong aminin. Nakakatakot na ang mga balita. Paano na ang kaligtasan ng mga mahihina? Paano na ang kabataan at babaeng inosente kung wala nang magmamalasakit tulad ni Duterte? Makakaikot ka pa ba sa kalsada sa gabing wala kang iisipin na trahedya? Paano ang ating magulang bawat araw di kampante kung mawawala sa Pinas ang isang Duterte? Ang sakit isipin kahit di nila aminin. Kapwa mo Pinoy ang kakalaban at dudurog sa atin. Yung unity na sinasabi ng ilan, umupa na sa pagbuhos na para bang ulan. Kinuha ang tiwala ng karamihan para manalo. Luzon, Visayas, Mindanao, dumaragsa ang tao. Marami na ang natatakot at nangangamba kung wala sa Pilipinas ang nag-iisang Rodrigo Roa Duterte. Nagmalasakit lang ng tunay, inisip ang bansa kapalit ng sariling buhay. Mga kapwa ko kabataan ng tanging patunay, ligtas na maglaro at lumabas ng aming bahay. Saan na nga ba tayo pupulutin pagkatapos? Paano ang pangarap? Paano idaraos? Maririnig pa ba ang sigaw kahit na mapaos kung ang minamahal natin na lider nakagapos? Nakakatakot na ang mga balita. Paano na ang kaligtasan ng mga mahihina? Paano na ang kabataan at babaeng inosente kung wala nang magmamalasakit tulad ni Duterte? Makakaikot ka pa ba sa kalsada sa gabing wala kang iisipin na trahedya? Paano ang ating magulang bawat araw di kampante kung mawawala sa Pinas ang isang Duterte? Nakakatakot na ang mga balita. Paano na ang kaligtasan ng mga mahihina? Paano na ang kabataan at babaeng inosente kung wala nang magmamalasakit tulad ni Duterte? Makakaikot ka pa ba sa kalsada sa gabing wala kang iisipin na trahedya? Paano ang ating magulang bawat araw di kampante kung mawawala sa Pinas ang isang Duterte? I'm there to serve the people. O diba guys, ganda pakinggan. Shout out sa kumanta nito, yung lalaki at saka yung babae. Gustuhan ko yung nila, lyrics sa yung kanta. Hindi man ako magaling sa rapper, pero nagustuhan ko yung kanta nila. Shout out sa inyong dalawa. Laban lang, Tatay Digong.